Magandang araw po mga kabarya. So magbubukas ulit tayo ng isang parcel na na-receive ko dito. Alin ba yung pinakaluma? I think ito na lang kay Coin Picker from Tondo, Manila. So si Coin Picker. So napaka-legit po nito ni Sir Coin Picker. Online seller po to siya. Meron po to siya sa Facebook. So check nyo na lang po yung kanyang account. From Tondo, Manila daw siya. So nasa Tondo na pala si Sir. Pagkalam ko kasi nasa Mindanao po siya ata nung last time nag-vacation. Matagal ko na itong natanggap kay Sir Coin Picker last November pa, pero hindi ko naasikaso. Medyo natambakan na ako ng mga for unboxing. So this is it. Thank you po Sir Coin Picker. Na-receive ko na yung item last month pa. Last November. Pagkatanda ko, ano to siya, yung medal, World War II medal ata to, pero napakalaki ng packaging ni Sir para sa maliit na medal. Hindi ako sure tuloy kung World War II medal ba talaga to. Paano ba yung buksan? Kasi malit lang yung World War II medal eh. Bakit ganito kalaki? Well, we'll see. Tingnan natin. The Asiatic Pacific Campaign Medal, or ACPM, was awarded to any member of the United States Armed Forces whose service in the Pacific Theater during World War II. It was created on November 6, 1942 by President Franklin Roosevelt. Wow, so this is it. Wow. Wow. So as usual, mukhang masagana pa rin si Sir Coin Picker sa GRS na packaging tape, kasi dito sa amin hindi na namimigay ng packaging tape ng GRS. And so this is it. Wow. Kaya pala malapad siya kasi may binigay na freebies si Sir. So thank you po Sir Coin Picker. Napakaganda po ng freebies niya. Ito po yung commemorative coin na People Power, People Revolution. Ano yung nakasulat yan? Titingnan natin. Basta pagkalam ko, ang tawag ko kasi dito ay EDSA coin. Kasi ito yung People Power Revolution coin. Yan. Napakaganda ng freebies ni Sir. Nakaka-excite. Kasi lang yung packaging tape, sana hindi nasira yung plastic. Check, dahan-dahan na lang natin. Oh shoot, thank you. So ito po yung na-receive ko kay Sir. May kasama pang freebies. Wow, People Power Revolution commemorative coin. So nickel po to siya, pero highly collectible. Meron pa po to siya sa Bangko Sentral sa ngayon. Sa mga online seller, nagkakahalaga to siya ng 75 peso to 100. Meron din nagbebenta nito around 25 to 35 peso. So binigay lang sa akin ni Sir as freebies. So maraming salamat po Sir Coin Picker. Ayan, Sir Coin. Ayan. So legit po talaga yung seller na yan. Ayan, binigyan pa ako ng freebies. Galante pa. Super legit na, galante pa. Napakabait po talaga niya ni Sir Coin Picker. Okay, so ito naman po yung item. Dahan-dahan lang tayo, hindi masira yung plastic. Ayan. So ito lang yung in-order ko kay Sir, kaya nagtaka ako bakit ang laki ng ang laki ng lagayan. Yun pala, meron siyang freebies na binigay. Dikit na lang natin. Okay. So ito lang yung in-order ko kay Sir, natanggap ko na. And ito yung freebies niya. Kaya pala ang laki. Nagulat ako ba't ang laki ng lagayan. So maraming salamat po Sir Coin Picker. Na-receive ko ng dalawang World War II medal. Ayan, pansin nyo. Focus natin. Ayan. So ito yung dalawang World War II. Napaka-common lang po ng medal na to. Focus natin. Ayan. Napakaganda pa ng mga condition nila. Kasi nakita ko sa photo ni Sir, sabi ko maganda pa yung mga condition, kaya kinuha ko na lang agad. Ang nito sa offer ni Sir, napakamura lang. Nasa around 200 plus ang ata to. Pagkatanda ko 250, check ko later sa PM niya. So or yung worth value nito sa ngayon, nagkakahalaga to siya ng 200 to 300 pataas, depende. Merong nabebenta nito ng 400 pero yung magagandang condition. Meron nito mga 200 lang pero halos burado na yung detail. But this one, kung ako yung tumingin dito, talagang napakaganda pa niya. Tingnan mo yung barko, sobrang linaw pa. Meron kasi akong mga nakitang medal na ganito, halos burado na yung detail. And then yung gilid, kung mapansin nyo, buo pa yung rim niya. Ayan, yung iba kasi marami ng tama, yung parang nahuhulog-hulog kaya marami ng bungi-bungi. But this one, napakaganda pa. Especially this dark one. Ayan, napakaganda pa ng detalye ng agila.
Nakasulat 1941, 1945, United States of America. Okay, yung agila napakaganda pa nito. Itong nag-dark napakaganda pa. So, ito po siya ay common na medal sa mga pagka alam ko any members ng USA ay nakakatanggap nito sa mga nag-serve sa Asia Pacific, kasama na dyan sa Pinas. So, ng year 1941 to 1945 ni President Roosevelt ng US. So, isa ito sa mga common na medal, pero napaka tricky kasi yung sentimental value nila ay mataas. Kaya yung iba, hindi makapaniwala na sinasabi ko na yung presyo lamang na ito ay nasa 200 to 300 peso. Pero sa mga trader o kaya yung mga hunter, lalo lang yung mga umiikot-ikot, bumibili ng mga lumang gamit, coin, barya, medalya, mura lang po talaga yung kuha nila nito, nasa 100 lang ata. Kasi i-resale pa nila, ibibenta pa nila sa mga collectors. Pero pag sa mga collectors na, nagre-range na siya ng 200 to 300 peso. Pero minsan umaabot to siya ng 500 or 600. Saan yun? Kung kompleto pa yung kanyang po. Ayan, gaya nitong isa ko. Ayan, hindi ako mahilig sa medal. Medyo naparami lang. Ayan. So far, ito pa lang po yung mga medal ko. Ayan, So, mas gusto ko yung World War II kasi mayroon silang mga historical value. So, ito siya kompleto pa. Tanggalin ko dito. Pinin ko lang to siya Ayan. So, ito siya kompleto pa. Ang kulay din niya ay pa talaga siya. Parang bronze ata to siya. Copper alloy pa. Ayun, copper alloy yung nito. Ayan. So, itong sa akin, kompleto pa yung medalya. Nagkakahalaga po to siya ng yung buying nito ng mga trader nasa 200 to 300, tapos binibenta nila nasa 300 to 400, minsan umaabot pa ng 600. Depende sa kondisyon, lalo na pag may box. Yung iba kasi nito ay makinang pa, gaya nito, kung pansin nyo, kulay ginto pa talaga siya or bronze, kaya medyo mahal yung presyo, umabot to siya ng 500. Pero pag mga ganito na, medyo nag-tone na siya, nag-iba na yung kulay, syempre nababa yung presyo, tsaka wala na rin siyang ribbon, kaya mababa. Pero yung binta ni Sir Coin Picker sa akin, sobrang baba po talaga. So, thank you Sir Coin Picker, na-receive ko na yung 2 medalya, may kasama pang freebies, super legit talaga yung taong to, kaya sobrang thankful ako. So, nadagdagan na naman yung World War II medal ko. Usually, I preferred ganito talaga siya, may ribbon, kasi sobrang hirap na yung hanapin yung may silk na ribbon. Silk yun siya, yung ribbon ito. Marami kasi nito na nakikita mo online, wala ng ribbon, ganito na lang. O kaya kung may ribbon man, na na siya yung ribbon, na pudpud na masyado. Sa mga online sites like Lazada, Shopee, meron akong nakita nito nagbenta ng 1K. I'm not sure kung available or andun pa rin, pero napakamahal ng 1K. So nagkakalaga lang po siya ng range, so ulitin natin, 200 to 300 pesos yung mga ganito. And then pag mas maganda pa, siguro mag-a-add na siya ng additional value, lalo na pag maganda pa yung detalye, walang mga damage, or may ribbon pa kasama nito. Ayan. So, since nandito na tayo sa mga medal, silipin na lang din natin yung aking mga medalya. Hindi sa school, kundi sa mga coins collection. So, ito yung isa sa mga gusto ko, yung sa Hulu campaign. May year ba to sa likod? Wala siyang year. Pero nagustuhan ko dito ay kompleto detalye siya at meron pa tong box. Ayan, may box pa siya galing sa El Oro. Established ng 1911. So, kompleto talaga siya. Hindi ko matandaan magkano kuha ko nito dati, pero ang presyohan umaabot na to siya ng 1,000 yung ganito complete set. So napakaganda pa ng kulay niya. Ganyan dapat siya ma-preserve, hindi gaya nito na nangitim na. Ito kasi yung mga nangingitim, most likely exposed yan siya sa air, yung mga nahawak-hawakan lang, mga sa natin, sa kamay natin, ng pangapawis, pero pag na-preserve siya, ganyan talaga yung kulay, napakaganda. Ano pa ba yun? Ito rin, mga na-preserve. Ayan, Korean campaign, kompleto rin. So, dapat meron silang ganitong dalawa. Itong isa ko kasi wala na. Kaya naghahanap ako ng iba pa, yung kompleto talaga. Mas maganda kasi sila pag kompleto. So, Korean campaign, para to sa mga veterano na sumama dun sa Korean War. Ayan, Kaisiho. So, during Korean War, maraming tayong mga Pilipino na sumama sa UN. So, ito yung mga natanggap nila under Douglas MacArthur. Ayan, si Douglas MacArthur pa yun. And then, ano pa ba yung mga World War II ko dito? Ito siya, wala na siyang ribbon. Nahanapan ko pa. Sana isa sa mga rare na medal.
Ayan, yung sa Bataan. So, ito siya isa sa mga pinagkakagawa ng mga collectors. Ayan, 1941, 1945, World War II. I think binigay ito sa mga veteranong Pilipino na nandun sa Bataan, sa mga survivor ng Death March. So, nakatanggap sila ng ganitong medal. So, isa nito sa mga hard to find o mahirap mahanap na medal. Konti lang yung sa collection ko mga medal, hindi ako masyadong mahilig sa kanila. Dahil para sa akin kasi mga medal, wala naman kasi siyang value na metallic value na talagang maganda. Like halimbawa may silver content sila, gold, wala eh. Talagang mostly mga copper lang mga ganito. Kaya silk alloy. Kaya yung pinaglalaban lang natin dito, yung historical value. Yun lang talaga siya. At ito naman yung isang medal, napakaganda pa. Para to sa AFP, pero ito siya ay repro na lang, imitation. Nabili ko na lang to siya sa online. So kung mapansin nyo, yung isa sa palatandaan ng repro, magaan siya compared sa mga original, talagang mabigat. At ito naman, isa sa mga pinakamahirap ma-avail. At talaga gandang barya. So ito yung order, galing to kay Suarez & Sons. Ayan, marami yan silang outlet sa Manila. Pwede kayong pumunta sa mga shops nila. Meron din yan sila sa mga SM, mga malls. Unfortunately, yung ganitong medal, hindi mo talaga sila mabibili. Hindi nila to ino-offer sa public. Kahit pumunta kayo doon, magtanong kung magkano, hindi nila to ino-offer. Exclusive lang to sa Malacanang, binibigay panahon to ni Duterte. So binigay niya to sa mga soldiers or personnels na nag-serve during Marawi Siege. So lahat ng mga survivor ng Marawi Siege usually nakatanggap ng ganito. So this one may tatlo to siyang klase. Ito siya ay kamagi. Meron din ito yung kalasag at kampilan. I think yung kampilan nakasulat dito or nakalagay dito kampilan. Ito siya kamagi. Ayan, kamagi. Pag nakasulat dyan kampilan, yun po sila ay silver. And then pag kalasag, yung ito naman nagsisymbol sa kanyang kalasag, yun po siya ay I think gold plated. Kagandahan nito, tatak na tatak yung ayan, sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Ayan, napakaganda. So isa sa nagpa-rare sa bariyang ito ay hindi mo to siya nabibili kahit pumunta kayo dun sa tindahan nila. Exclusive lang talaga siya sa Malacanang kay Duterte. And then pinamigay sa mga sundalo, sa mga service personnel, reservists, at any member na nag-serve during Marawi Siege. Yun ang pagkatanda ko. So mabibili lang natin to sa mga sundalo lang din, na ito swerte ako, binigyan ako sa mga katropa ko sa reservists, kaya nagkaroon ako. So maraming salamat po sa nagtiwala sa akin ito na reservist na katropa ko. Maraming salamat po. Ayan, dagdag sila dyan sa mga collection ko ng medalya. At sa mga World War II, ilan ba yung mga World War II natin dito na silver coin? Pag silver coin, yun talaga inaano ko kasi silver yun sila. Unlike yung mga medal lang, I think marami ako dito. Saan na kaya? Di ko na matandaan. Saan ko nalagay yung mga World War II related. Ayan. So ito sila mga silver na talaga. Saan pa ba? Ayan, si MacArthur. Ilan pa ba yun? Ayan, MacArthur ulit. Dito na natin lagay. Ayan, siksikan lang muna kayo dyan, tabi-tabi. Ayan, mga related sa World War II. Ayan, MacArthur ulit. Ayan, MacArthur pa rin. Ito ay MacArthur din. Yun talaga sila ay silver. Ito naman yung MacArthur na nickel, pero highly collectible, kaya nandito siya sa collection ko. Yung MacArthur na nickel. Meron pa akong isa yung para sa mga veterano. Yun sinesearch ko. Ayan, ito. Isa to sa mga favorite ko na coin kasi related sa World War II. Nag-reflect din dito yung mga Pilipino. Ayan. Filipino Veterans World War II. Tanggalin nga natin siya sa ano. Ayan. Gusto ko ito kasi nakasulat talaga. Ayan, ang ganda pa ng barya. Filipino Veterans of World War II. Ayan. Tapos sa likod, Corregidor Bataan. Nakasulat Corregidor Bataan. Ito siya ay copper lang. Hindi ako sure kung magkano yung presyohan nito sa ngayon. So, papartner nga to siya dito sa mga World War II na medal. So, thank you po, Sir Coin Picker. Nadagdagan naman yung mga collections ko. Dalawa yung binigay ni Sir Coin Picker ng napakamura. Ay, sorry. Nalaglag tuloy. Ayan.
And then, binigyan pa ako ng freebies. So, maraming salamat po, Sir Coin Picker, sa nadagdagan naman mga collection ko, mga medalya ng World War II. So, thank you po, Sir Coin Picker, na-receive ko na. Check nyo rin po yung kanyang account. Marami pa po yan sa mga item na binibenta. And sa mga nanonood po, kindly support din po yung aking website. Click nyo lang po yung like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabarya. At ito pala siya, babagay dito yung isa ko pang medalya. Yung hard to find na medal. Hindi ko matandaan magkano bili ko dito sa isang medalya na to. Hindi ko na rin matandaan kanina. I think kay Sir Joko. Hindi ko sure. Hindi ko na matandaan. Ayan. I think isang meron nito si Sir Amaro. Meron siya, natandaan ko. Ayan, mga World War II medal. Ayan. Ayan sila. So, maraming salamat po, Sir Coin Picker. Nadagdagan na naman yung mga World War II medals ko. And God bless po sa inyo. Merry Christmas din po sa lahat ng mga kabarya. Happy hunting!